Alam niyo ba kung paano magsimula ng backyard garden? Hello mga ka-agri! Sa video na to, magbibigay po ako ng mga simple tips. Coming up. Tip number 1, hanap po kayo ng space sa inyong bakuran kung saan pwede magtanim. Pwede po sa lupa. Kung walang lupa sa inyong area, sementado, pwede kayong magtanim sa mga container. Pwede rin pong vertical, nasa taas, anything na may space, pwede natin siyang taniman. Tip number 2, i-check nyo po yung inyong area kung nasisikatan siya ng araw. Ito po very important kasi dito nakasalalay yung paglaki at paglago ng ating tanim. Hindi maganda sa tanim kung nalililiman siya. Hindi po yan lalaki, hindi siya gaganda, maaring magkasakit dahil mahina yung kanyang resistensya. So hindi advisable na magtanim sa malilim na lugar. Tip number 3, yung lupa na pagtataniman natin. Kailangan po meron niyang organic matter kasi kailangan po may nutrients na nakukuha yung ating tanim dun sa lupa na pinagtaniman. So ang advisable po, ang nire-recommend namin 50% lupa tapos 50% na pinaghalo-halong organic matter. Pwede yung ipa ng palay, sinunog na ipa, balat ng itlog, compost, yung mga natutuyong kahoy, dumi ng bulate, dumi ng hayop, basta tuyo na, pwede po yun. Wag lang yung sa aso tsaka sa pusa kasi may parasite po yun. So kailangan merong source ng nutrients sa ating pinagtataniman. Then, dahil meron tong organic matter, nakakatulong po ito para mag-hold ng moisture. Kailangan kasi ng halaman na makainom siya ng tubig ng tuloy-tuloy. Yung kanyang ugat, maghahanap po yan ng tubig. So, kailangan yung inyong lupa ay nag-hold ng moisture. Tapos, kailangan din hindi siya naiipunan ng tubig. Pag naipunan niya ng tubig, ganito po yung mangyayari. Yan. Mamamatay yung inyong tanim. Tulad po dito sa aking talong. Although may butas etong container, sobrang liit, hindi makalabas yung tubig, nalulunod, nabababad yung ugat, nagkakaroon po ng root rot. So kaya pag nagtatanim po kayo sa container, make sure na maganda yung butas sa ilalim, malalaki, wag yung maliliit kasi katagalan po nasisiksik yung lupa, bumabara dun sa mga butas, kaya hindi makalabas yung tubig, pwedeng magdulot ng pagkasira ng inyong tanim. So mas maganda, medyo malaki yung mga butas. Tip number 4 ay yung crops na itatanim nyo dun sa inyong garden. Kung ako po yung tatanungin, ang crops na itatanim ko, yung mga gulay na madalas po naming niluluto sa kusina. Matulad po dito, mahilig kami sa okra. Ang maganda dito sa okra, mabilis siyang magbunga. Halos araw-araw po yung kanyang pagbubunga, sunod-sunod. Ito yung pinakamalaki. May kasunod po yan. Tapos ito pa, yung mga bulaklak. Then, alugbate. Ito, habang pinipitasan natin, tinatalbusan, kumakapal siya ng kumakapal. Yan. Kamatis, ito, nagagamit namin sa mga salad. Tapos sitaw, yan, mabilis din siyang magbunga. Kaya every other day nakakapitas kami. Meron din pechay. Yan, sa mga pang nilaga, no? Meron kaming talbos na sinasama. Kalamansi, yan, pang sausawan, pang timpla. Tapos sili, meron din. Ito, dito. Daming bunga. Yan, dito, may talong. Ito, may bunga na siya. Yan, marami na ako napitas dyan. Tapos ito, sigarilyas. Ito, pinakit ko na dito sa taas. Yan, meron din ditong tanglad. Ito. Yan, sakop na siya ng aking cherry tomato. May garlic chives, may pipino pa. Tapos dito sa unahan, may mga spring onions, may mga herbs, basil, mint, tarragon, spring onions. Tapos doon bell pepper. So yung mga magandang itanim, yung gusto nyo pong kainin. So hindi ko na po sinusunod yung crop calendar. Meron po kasi yung sinasuggest na crops na dapat natin itanim pag tag-ulan, may crops na tinatanim sa tag-init,
Pero hindi ko na po siya sinusunod. Tinatanim ko na lang yung mga crops na gusto kong i-harvest dito sa aking garden. Pwede naman po natin itanim yung ibang mga crops kahit tag-ulan. May mga variety lang po na mas matitibay sa panahon ng tag-ulan. Ganon din po sa tag-init. Basta tandaan natin, magkaiba lang yung management natin sa tag-ulan tsaka sa tag-init. So kahit anong crops pwede natin itanim as long as alam natin kung paano siya aalagaan. Tip number 5 ay fertilizer. So dito sa aking garden, hindi na po ako bumibili ng fertilizer sa agri-shop. Hindi ako gumagamit ng chemical fertilizer. Para makatipid, gumagawa po ako ng sarili kong abono. So ito po yung aking section kung saan kumukuha ako ng pataba sa aking mga tanim. Itong una, yung aking swamp fertilizer. Yan, wala pa siyang laman kasi nilinis ko at maglalagay ako ng panibagong organic matter. So ito po napakadali lang gawin itong swamp fertilizer. Maglalagay lang po kayo ng tubig, tapos ilalagay nyo po yung mga dahon, balat ng gulay, balat ng prutas, yung mga kitchen waste, yung mga hinog na prutas, ilagay nyo po dyan. Yung mga lahat ng mga biodegradable, ilagay nyo dyan. Yung mga dahon na pinagpruningan ninyo, ilagay nyo po dyan. Tapos ibuburo nyo lang ng 3 days. Then pwede nyo na po ipangdilig sa inyong mga halaman. Yan po yung isa sa ginagamit ko dito. Kaya lang po mayroong tong disadvantage. Medyo mabaho yung amoy ng swamp fertilizer. Pero may mga paraan po dyan para mabawasan yung mabahong amoy. Una, pwede natin siya haluin every 4 hours para ma-less yung amoy sa loob ng 3 araw. Or kahit every 8 hours. Basta mahalo lang siya, mababawasan po yung mabahong amoy. Then pwede kayo maglagay ng molasses. Nakakatulong din po yun para maalis yung mabahong amoy. Tapos gamitin nyo lang siya araw-araw. Kung na-brew nyo na ng 3 days, araw-araw nyo po siyang gamitin. Ipandilig nyo na diretso sa mga halaman. Tapos i-refill nyo lang ng tubig. Kinabukasan gamitin nyo ulit. Tapos refill ulit ng tubig. Kinabukasan gamitin nyo ulit. Yan, medyo hindi ganun kabaho. Pero kung mai-stack siya dito nang hindi nagalaw, tapos wala pang molasses, yan medyo mabaho yung amoy ng swamp fertilizer. Pero kahit mabaho po yan, napaka-effective niya sa mga halaman. Ang ganda po ng resulta. Matagal ko na po nasubukan, matagal ko na siyang ginagamit na fertilizer sa aking garden. Wala po akong masabi, napakadaling gawin at libre pa. Then dito naman yung mga compost, yung mga sobra na kitchen waste, dyan ko nilalagay. Yung iba dito, dyan sa kabila. Tapos ito, yung lumang ng washing machine. Ito, pwede natin siya ilagay dito sa may mga tanim. Yan, dahil may mga butas siya, nagkakatas. So, pagka kumatas siya, magiging fertilizer siya dun sa mga tanim na malapit sa kanya. So, ngayon ililipat ko muna siya dito para magbigay ng fertilizer dito sa mga sitaw, sa alugbate, sa pipino, tsaka sa talong. Takpan lang po natin para hindi siya kalkalin ng mga hayop, lalo na ng mga daga. Tapos habang pinapabulok natin dyan, kumakatas siya. So dual purpose. No, yung hindi nasasayang yung kanyang katas o yung liquid na galing dun sa pinabubulok natin. Then isa pang source ng fertilizer dito sa aking garden, itong mga malunggay. May mga tanim po ko dito paikot sa aking garden. Ito, yan sa likod, tsaka dun sa harap ng aking garden. Yan sa unahan dun. Yan. Kasi po itong malunggay, ginagamit kong fertilizer. Nilalagay ko doon sa swamp fertilizer, nilalagay ko sa compost, pinapang cut and drop ko rin. Yan, pipitas na ako ng malunggay, tapos ilalagay ko doon sa paso. Yan, para habang nabubulok, nagiging pataba sa mga tanim. Tip number 6 ay yung companion planting. Para ma-maximize ko po yung space, pinagtatabi-tabi ko yung iba't ibang klase ng crops. Meron kasi silang symbiotic relationship na poprotektahan po nila yung bawat isa. So tulad po dito sa area na to, nakaraan puro sira yung dahon at bunga ng sili dahil kinakain ng ibon. Pero ngayon dahil tinaniman ko siya ng okra, natatakpan siya. Ngayon ang ganda ng kanyang mga dahon, tapos sobrang dami ng kanyang bunga. Tapos yung mga herbs, nakakatulong po yan para i-repel
yung mga peste na sumisira sa ating tanim. Tip number 7 ay yung pagkakaroon natin ng flower garden sa ating gulayan. Kasi ito pong mga bulaklak na to, nagsisilbing natural insect attractant. Nilalapitan po sila ng mga kakamping kulisap o yung mga beneficial insects na tumutulong po para i-pollinate yung mga bulaklak, para dumami yung bunga. Tumutulong din sila para mag-attract ng mga insekto na predator ng mga peste, tulad ng ladybug na kumakain dun sa mga aphids na sumisira sa ating mga tanim. So hindi lang siya pang pollinate, tumutulong din siya sa pest management. Tip number 8, yung nutrient. So kailangan alam natin kung anong nutrients yung kailangan ng halaman. Tandaan lang po natin may dalawang stages yung mga halaman. Yung vegetative stage kung saan wala pa siyang bunga, magmula po sa pagkarak ng seeds hanggang sa bago siya magbulaklak, yan yung kanyang vegetative stage. Diyan, nangailangan siya ng nutrients na mataas sa nitrogen para lumaki at gumanda yung mga dahon. Kailangan niya rin dyan ng phosphorus para sa root development. Pero pag nagsimula na po siyang magbulaklak, yan, mangangailangan naman siya ng mataas sa potassium, pampabulaklak at pampabunga po yung potassium. So dahil po yung fertilizer natin ay pinaghalo-halo na, so yan na lang po yung i-apply natin. Make sure lang na meron siyang mga dahon na sariwa tulad ng dahon ng malunggay, dahon ng kakawate, even damo. Mayayaman po yan sa nitrogen. Tapos meron din siyang balat ng gulay, balat ng prutas para mag-provide naman ng potassium. So parang complete na yung fertilizer na ginagawa natin. Kung sa tingin niyo po nakatulong information na to, palike naman, and sana po tulungan niyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!